Ano tong activation policies ng labor market? Activation policy ng labor market and yung business registers. So, dalawang topic sa isang vlog. So, yung activation policies daw, yun yung tinutulungan mo yung mga job searchers o yung mga naghahanap ng trabaho o yung mga natanggal sa trabaho o yung mga contractual na pabilisin yung kanilang paghahanap ng trabaho. Kumbaga, tinuturo mo sila dun sa mga openings o dun sa mga job vacancies na malaki ang tsansa nilang matanggap. Yun. No, I wonder, dito sa Pilipinas kasi mahina ang labor market policies dito siguro kaya maraming underemployed o unemployed. Maraming unemployed, meron namang underemployed. Ibig sabihin ng underemployed, may trabaho nga, pero yung sweldo nila is hindi tama o lower than minimum wage. Yun ang masakit doon. Kasi pag sinabi mo activation policy ng labor market, yun yung mga trabaho na minimum wage kasi stated ng batas yun. Yun yung sinasabi ng batas. And maganda yung working conditions. So, ganun lang. Ganun lang yun. And then yung business registers naman, yun yung in terms of business statistics, sila yung nagtatala o nagre-record ng mergers, takeovers, breakups, business creation, business closures, yung mga ganun. Mergers, acquisition, and then breakups, split-offs. So, yun. Wow, nag-split na tong dalawang business na to o nag-merge or may bagong business na binuksan, may business na nagsara. So, ang tawag pala doon is business registers. Kumbaga, ito yung mga ito yung mga, kumbaga dito sa atin, ito yung National Economic Development Authority o yung NEDA. Yun yung business registers natin dito sa Pilipinas kasi sila yung nagtatala nung mga nagsara, nag-merge, inacquire, di ba? Yung mga nangyayari sa mga negosyo dito sa atin. NEDA ang primary government agency dyan. So, technically, yun yung ibig sabihin, isa sa mga functions ng NEDA, being a business register dito sa Pilipinas. So, magandang nalalaman natin yan. So, yun lang po.